ang pamilya. And one of the reasons why many couples become an uncouple, may nagsabi po sa akin isang kaibigan ko noon, uncouple kami ngayon kasi hindi sila magkasama. Yung pala hindi sila mag-asawa sa trato ng mga panahon na yon. May mga dahilan, iba't iba. Pero ang pinakamadalas at pinakamasidhi, adultery. Unfaithfulness is the number one destroyer of marriage. It is probably the singularly most potent poison in marriage. Maraming mga pagsubok sa isang pamilya na pagdadaanan niyan, nalalampasan. Ang pinakamahirap lampasan is adultery. Pagtataksil ng isa doon sa kanyang kabiyak. That's why faithfulness in marriage is all important. Kaya isinama yan sa mga utos ng Diyos. Isinama sa mga utos ng pamahalaan. Unfaithfulness is condemned in the Bible. It is also condemned in the laws of many lands, including ours. Ipinagbabawal ng batas ng Diyos ang pangangalon niya, ang pakikiapid, at ganoon din naman ang batas ng ating bansa. Ang sino man na may asawa na at nakikiapid sa iba ay maaaring demanda at pwedeng makulong. Bihirang-bihira lang. Kasi ang nagdedemanda, kasi parang kahihiyan, parang etc. Pero alam nyo, kung talaga gusto ipakulong ang asawa nyo, pag nagtataksil sa inyo, basta meron kayong katunayan, pwede nyo ipakulong. Mabuti na siguro makulong siya doon kaysa makulong siya sa bisig ng isang kulasisi. Faithfulness in marriage is commanded by God. So dapat yung sinusunod, huwag kang makikiapid, huwag mo rin ito tolerate. Kasi pag may nakikiapid at kinukonsinti mo, you are also not obeying the commandment of God. Accessory ka to the crime. Ipagpalagay ng hindi ikaw yung nangangalon niya, hindi ikaw yung nakikiapid, pero asawa mong tinotolerate mo lang, partner in crime ka na rin. Kasi inuto siya ng Diyos na dapat ituwid. Unfaithfulness is forbidden and condemned. Exodus 20:14, one of the 10 commandments, be faithful in marriage, or you shall not commit adultery. Unfaithfulness was punished with death in the Old Testament. Kaya kung sa mga ibang bansa, darating ka doon sa kanilang mga formalities, nakalagay, death to drug traffickers. Sa Old Testament, death to adulterers. Leviticus 20, verse 10. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. Ganon kamuhi ng Panginoon ang pakikiapid na yung babae at lalaki na huhuli at napapatunayang nakikiapid ay binabato hanggang mamatay. Kaya lang naiba sa New Testament, yung babae na lang natirang babatuhin. Siyempre, the male-dominated society of Israel found a way to get the man out of the trouble, at yung babae na lang ang babatuhin. Kaya nung panahon ng Panginoong Jesus, yung babae na lang ang babatuhin. And the Lord corrected that, effectively lifted discrimination against women, because ang natira na lang ay yung babae. How can adultery be committed by only one person? Pareho yan na kinakamuhian ng Panginoon. Ang Panginoon, lalo-lalo sa Old Testament, isa lang ang standard for both men and women. Hindi double standard.
Kaya ikinorek ng Panginoon Maraming ikinorek ang Panginoon, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, pakikiapid ay babatuhin. Sabi niya, yung walang kasalanan mauna. At siyempre yung mga babato, ang dami kalalakihan. Sila ang hindi nakapangahas kasi marami rin sila kasalanan. Malamang na nangangalo niya rin sila. Ngayon, hindi na yan ginagawa. Sa mga ibang bansa, ginagawa pa yan. Mga bansa na ang kanilang constitution ay yung kanilang relihiyon. Women caught in adultery could still be killed. But adulterers kill their families and themselves in many ways. Kahit hindi mo patayin yung adulterer physically, the adulterer can inflict murder upon himself, upon his partner in crime, upon his parents, upon his spouse, his children, and the reputation of his partner in crime. Maraming nadadawit at nadadamay pag merong dalawang taong hindi mag-asawa ay nakikiapid sa isa't isa. Nadadamay yung kani-kanyang mga tunay na asawa, nadadamay yung kani-kanyang mga magulang sa kahihiyan at gulo, nadadamay ang kanilang mga anak kung may anak na, nadadamay mga kapatid, nadadamay ang lahat. Kaya pananagutan ng mga tao pati yung kanilang private behavior. Unfaithfulness is destructive to oneself, to one's spouse, to one's children, even to the family of the partner in crime. Pagka merong isang tao that you go to bed with who is not your spouse, you rob that person's partner. Nagnanakaw ka. Proverbs 6:32, but if you go to bed with another man's wife, you will destroy yourself by your own stupidity. And the Bible is very clear in language here. Committing adultery is called stupidity. It could lead to violent deaths. Ilan yung napatay dahil nahuli sa akto? Kawawa naman yung asawang nakahuli na nagdilim ang paningin at nakapatay pa siya patong nakulong. Doubly unfair. It could lead to very violent and painful splits. And then, at the least, it could lead to a very maddening double and secret life. Kung hindi man ang wakasan nito ay mapait at bayolenteng kamatayan o mga masasaklap na paghiwa-hiwalay, ang uuwian nito ay nakakabaliw na pagkukubli, pagtatago habang buhay. Yung meron kang pre-Valentine date, meron kang Valentine date at may post-Valentine date, at kailangan di sila magkita-kita. Hebrews 13:4, God will punish anyone who is immoral or unfaithful in marriage. Kung sinabi yan ng Biblia, therefore totoo yan. So yung mga ibang nag-iisip, bakit ako hindi naman ako napaparusahan? Akala mo lang yun. Unfaithfulness in marriage is always punished, whether you notice or not. You could be punished by what happens in your life that should not be happening, or you could be punished by what does not happen that should be happening. Pwedeng may mga blessing dapat na darating sa iyo, mga kagalingan, kabutihan na hindi darating as punishment, pero hindi mo na napansin dahil hindi mo naman na-miss dahil hindi pa nga dumating. Pero ang sabi, laging pinarurusahan ang pangangalo niya. So avoid unfaithfulness. Respect your own marriage. If you cannot respect your very own marriage, what else will you respect? Kung bababuyin ng isang tao ang sarili niyang matrimonyo, ano pa ang igagalang niya? So you respect your spouse. You respect yourself. Marami mga nangangalo niya, nakikiapid ang kung ano-anong mga indignities ang nararanasan sa pagtatago, sa pagkukubli, sa pagsisinungaling, dahil nga hindi naman talaga marangal ang ginagawa. Respect your own children. Can you imagine what will happen to your children if you got found out and you split with your spouse? What happens to the children? Respect your in-laws. Pinalaki, minahal, inaruga ng yung biyanan ng napangasawa mo pagkatas gaganunin mo lang sila. And you respect your partner in crime.
Actually, yung I love you kahit may asawa kang iba, love me kahit may asawa ako, actually kayong dalawa nagbabastusan nun. Binabastos mo ang sino man na nakikiapid ka na hindi mo siya asawa. You violate the person you go to bed with if he or she is not your lawfully wedded spouse. And very especially and doubly wrong when that person is married to someone else. Pagka sinasabi mong mahal kasi kita kasi hindi kita maiwasan, may asawa ako, single ka, pero mahal kita, hindi kita maiwasan. Hindi totoo yun. Kasi kung mahal mo yung isang tao, mamahalin mo ang kanyang kinabukasan. Mamahalin mo ang kanyang puri. Mamahalin mo ang kanyang dangal. Hindi yung mapagbigyan mo lang ang iyong pagnanasa at magpapanggap kang pagmamahal yun. You've got to also respect your partner in crime's family because they too are violated. Adultery is not a private sin. While it is conducted privately, most of the time, the effect is really not private at all. You also have to respect the law of the land because it is forbidden by the law of the land. And above all, respect God because it is one of God's most important commandments. Hebrews 13:4, have respect for marriage. Always be faithful to your partner. Kaya kailangan napaka-faithful natin sa ating partner. Avoid unfaithfulness. How do you do that? Want what you got. Kailangan kung sino yung napunta na sa'yo, napakasalan mo, pinakasalan mo, ibigin mo na yun. Hanapin mo na lahat ng katangian nun, patawarin ang mga kakulangan, punuan mo ng iyong mga sariling, pampuno ang kakulangan niya. Discover the great wealth that is in your spouse. Teach yourself to be happy with your own husband or with your own wife. Pag meron kang discontentment, unhappiness, patayin mo yun. Kasi kung hindi, yun ang mananaig, ikaw ang papatayin nun. Pag nagkaroon ka ng paghanga, pagnanais, pagnanasa sa asawa ng iba o sa hindi mo asawa, tigilan mo. Kasi pag in-entertain mo ng in-entertain yan, lalaki ng lalaki, parang puno, dinidilig, binilagyan ng pataba. Hindi siya natural, mamumunga. At anong bunga niyan? Pagkakasala. Proverbs 5:18, be happy with your wife, with the wife you married when you were young. So kahit hanggang tumanda ka na, be happy with the wife you married when you were young. Be happy with the husband you married when you were young. Teach, train, and if you need to do so, retrain yourself to always love your spouse. Satisfy your partner and yourself within your marriage. Satisfy each other spiritually, socially, emotionally, and very crucially, physically. Ang tao ay nilikha ng Diyos na sexual beings, kaya may kasal, may matrimonyo. 1 Corinthians 7:8-9. Here is my advice for people who have never been married and for widows. You should stay single just as I am. Yun ay opinion ni Paul, hindi yung doktrina. Opinion lang. But if you don't have enough self-control, eto na ngayon ang doctrine, then go ahead and get married. After all, it is better to marry than to burn with desire. Sabi ni Paul, sa dami ng problema sa mundo, mas mabuti pa nga, katulad ko na lang kayo, single forever. Pero sabi niya ganun, kung naglalagablab kayo sa pagnanasa, mag-asawa kayo para hindi kayo magkasala. Mabuti naman mag-asawa kaysa sa mag-apoy kayo, diba? Sa mga pagnanasa na hindi nyo malaman kung kanino ibabaling. So in marriage, it is perfectly all right to burn with desire and to be passionate. Basta yung kabiyak mo ang object. Ito ang point. Kaya ka nga binigyan na ng Diyos ng asawa para doon mo na ibunton ang lahat ng lagnat, sinat at tipos mo sa buhay. Lahat ng pagnanasa, pagkagusto, lahat ng mga kati sa buhay, doon mo nakamutin sa loob ng marriage. Kaya ka may asawa. It is perfectly honorable. It is not an embarrassing thing to discuss. What is embarrassing is what the world now is glamorized, having an affair. Dapat lahat yan nagaganap. Kaya naman sa mag-asawa na, huwag na kayong masyadong maarte.
Lalo pag na-born again at nagbasa ng Bible, kung ano-ano mga pinagtatanong, Pastor, pwede po kaming magganito mag-asawa. Pwede. Bahala kayo hanggang magkahulog-hulog kayo ng bintana. Kasi kasal naman kayo. Sa harap ng Diyos, sa harap ng langit. Anong tatanong-tanong pa kayo? Religiosity is meant to beautify your life, not to take away the pleasures that are allowed in marriage. Kaya kung mas may asawa kayo, tapos kayo ay nagbabasa ng Biblia, committed to the Lord, mas passionate kayo dapat. Diba? Mas expressive, mas romantic. Don't let your spirituality spoil the beauty allowed within marriage. In marriage, sex is a sacred ministry. Yun ang tinatawag na talagang pwede kayo maging comfort woman o comfort man. That is honorable. 1 Corinthians 7:5. So don't refuse sex to each other unless you agree not to have sex for a little while in order to spend time in prayer. Then Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Yan ang ganda ng contemporary English version. It calls sex, sex. Period. And what is embarrassing about that, so long as it is done in the proper forum? You should not blush when you see these words or hear these words. But what is important is 1 Corinthians 7:5 says, it is your duty to make yourself available to your spouse. Huwag mo daw tatanggihan ang iyong asawa. Pwede mo lang tanggihan sa isang maikling panahon na pareho kayo nagkasundo, no, sige, abstain muna tayo dahil magpe-prayer and fasting tayo. Pero sabi niyo, patapos doon, magbalikan kayo sa piling ng isa't isa. Dahil pag hindi, baka kayo tuksohin ni Satanas at humanap kayo ng kasiyahan sa kandungan ng iba. Kaya alam nyo, hangang-hanga ako sa ating mga kapatid, mga kababayan, na nagtitiis, nagdurusa ng mga ibang bayan para lang magtrabaho at mag-survive ang family. But long-term, working abroad is not good for marriage. The policy of government to export people, to alleviate our sufferings, to provide work that cannot be provided by our corrupt system is not a good policy. So dapat ang mag-asawa, kung nagkakasundo man kayo ng isa ay mangingibang bayan, sandali lang, huwag masyadong tagalan. Ang pinakamainam kung ang buong pamilya bit-bit, ang asawa at pati mga anak. Pero ibig sabihin, may mga high-paying jobs na yon. Gaano karaming mag-asawa ang nakikita lang once a year or once in 2 years? At kung ang asawa may nagpunta sa Japan at naging bilog o overstaying, 15 taon walang uwian para lang sa pamilya. Can you imagine yung mga pagdurusang dinaranas sa mga mag-asawa? Paano ngayon? Lalong-lalo kung kayo mga kabataan pa at mabilis magsiklab ang mga nag-aapoy ng mga pagnanasa. Saan mo ngayon ibubunton? Yan ang hindi na ifa-factor ng gobyerno natin sa kanyang policy to export people. We pay a very high social cost, not to mention a very high moral cost, when husband and wives are not able to be in one bed every night together. But going back to the teachings of 1 Corinthians 7:5, get satisfaction from your own partner. At ito idiin ninyo sa inyong mga isip, mga kapatid. Kung magkakasundo kayo mag-asawa ng isa'y lalayo mangingibang bayan para magtrabaho for the sake of the family, magsasakripisyo, kasama sa sakripisyo that you will abstain from any passionate experience.
Pwede bang may magtatanong sa akin, Pastor, pwede po bang mag-cyber romance kami mag-asawa? Sabi ko, sige, gawin nyo, mabuti niya kaysa wala. O kaya mabuti niyan kaysa gawin pa sa iba. Kailangan you get satisfaction from your own partner. And when you go away, when you cannot be together because one works in a faraway place, it is understood, it is an unwritten contract that both of you will abstain. Para yan yung prolonged prayer and fasting. Because you pray for each other and fast in terms of physical love. Because that's part of the sacrifice. Mga misis na naiwan dito sa Pilipinas, hindi nyo pwede sabihin, naiinip kasi ako. Magdasal ka. Maglingkod ka sa Diyos. Sumama ka lagi sa biyanan mo, suklayan mo siya, i-manicure mo. Anong inip-inip? Umalis ang asawa mo para maghirap, para magtrabaho, mamatay ka man sa inip, di mamatay ka. Pero hindi ka dapat makikikalo niya para lang malibang. Tapos nalilibang-libang, mamaya nahuhulog na yung loob. Yung padala sa'yo na sweldo ng asawa mo, kaparte na, si kumpare, aba, napakalaking kahihiyan yan. Sobrang immoral. Sabi mo sa katabi mo, immoral. Masama. Demonic. Na makikiapid ka sa iba at patikita ng asawa mo, kasama pa yung partner mo in crime. Ganon din naman yung nasa abroad, ha? Napakaraming mga nasa abroad ngayon, holding hands. Pag pumapasok doon sa airport abroad, pagbalik dito sa Pilipinas, hiwalay na ang kamay kasi mag-iba pala ng asawang uuwian. Hanggang sa aeroplano, holding hands. Tigilan nyo yan. Kung natutukso kayo na maging ganyan, umuwi na lang kayo magdildil ng asin, mamatay sa gutom. Kaysa meron nga kayong konting ginhawa, konting kita, pero ganyan naman. You give satisfaction to your partner. It is a privilege. And at times, it doesn't seem so, it is a duty. 1 Corinthians 7:4, a wife belongs to her husband instead of to herself. And a husband belongs to his wife instead of to himself. Ang version ng New International, sabi sa 1 Corinthians 7:4, a wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. So when you refuse your spouse, you rob him or her of his or her rightful provenance. Ang katawan daw ng babaeng may asawa ay nasa ilalim na ng otoridad ng kanyang asawang lalaki. At ganoon din ang katawan ng lalaking may asawa, ang kanyang katawan ay nasa otoridad ng kanyang asawang babae. So para ipahiram mo ito sa iba ay pagnanakaw doon sa tunay na may otoridad dito. At sinabi, do not refuse. Sabi nga ni Paul, do not refuse except in short moments. At dapat pinag-agrihan nyo yun. Hindi dapat ginagawang pamparusa to refuse. Because you minister to one another. That is the beauty of marriage. Kaya wala nang excuse yung may asawa na tapos maglalaro pa sa ibang kandungan dahil meron ka na talagang binigay para sa iyo. Dapat ang mag-asawa, ang laging gusto, magkasama. After our whole working day, gusto magkita na uli sa gabi. Dapat ganun. Proverbs 5:15, you should be faithful to your wife just as you take water from your own well. And 16, don't be like a stream from which just any woman may drink. And 17, save yourself for your wife and don't have sex with other women. So ang sinasabi dito, kumbaga ikaw ay balon, huwag mong hayaang may ibang babaeng dapat talagang yan ang theme song, I'm saving all my love for you. But of course, the main theme of that original song is not very honorable. Yung line lang na yon ang kinukuha natin. I'm saving all my love for you, my lawfully wedded husband or wife. Proverbs 5:18-19, be happy with the wife you married when you were young. She is beautiful and graceful like a deer. You should be attracted to her and stay deeply in love. So ladies, stay beautiful as much as you can. And men, stay handsome.
Tulungan nyo naman yung asawa nyo na patuloy kayong pagnasaan. Hindi yung kayo iwasan, yung pag nakikita kayo pa nakakapagod dito, ay trabaho ito, ay mabaho ang paa, di ba? Ay hindi naghilamos. You stay pretty, you stay handsome for your spouse para ganahan siya. Men, help them stay beautiful. Pag daw may babaeng pumapangit, 90% of the time, asawa ang dahilan. Nasa alaga yan. Malakas magpapangit yung pagseselos, pag-aalala, pagdududa. Next to walang budget. Okay? Pero mas yung ang asawa mo kung saan-saan dumarapo, yan, pumapangit tuloy. Kaya tuloy, nagpapagandang pilit. Kaya kuminsan kung ano ng disastrous effects ang nangyayari kay misis na pinipilit maging kamukha nung kerida. Eh yung asawa mo may kulasising 14 years old, ikaw 60. Can you imagine the comedy that will happen? When you try to look 14, kawawa naman yung mga babae na napipilitang magpakaganyan-ganyan, magpa-opera, kung ano pinaggagawa, para lang patuloy na maakit ang kanilang mga mister. Siyempre, masakit sa isang babae na kasama niya yung mister, may dumaan lang na bata-bata, talaga namang halos sagpangin na nung asawa niya. Kaya kung ano-anong gagawin niyang gimmick, para maging ganun din siya. But remember, it is the wife of your youth, not the youth of your wife, that the Bible teaches us to be faithful to. Proverbs 5:20, don't go crazy over a woman who is unfaithful to her own husband. Men, listen to this, and also women. Sabi niya, huwag kayong mahibang, huwag kayong mabaliw sa isang taong nagtataksil sa sarili niyang asawa para lang makipagtagpo sa inyo. Kuminsan, it's good food for your ego. Wow, pinagtataksilan ng babaeng ito ang husband niya para lang sumama sa akin. Pero paano nyo igagalang ang isang babae na para lang sumama sa inyo, eh binababoy yung sarili niyang asawa at ang kanyang sarili? Paano mo rin igagalang yung lalaking ganon? Meron pa mga nagtatanong sa akin sa Facebook, meron po akong boyfriend, nahulog na yung loob ko, kaya lang hulog na yung loob ko nung nalaman kong may asawa. Tapos, sabi po niya, ilihim namin sa asawa niya ang aming relasyon. Sabi ko, gaga ka ba? Ang ganda-ganda mong tao, ang husay-husay mo, isa ka lang lihim. Women, don't permit yourself to become just one man's secret. Magpakatalino kayo. If a relationship has to be a secret, you have no part being in it. You should not be in a secret relationship. You should be in a respectful, dignified relationship. Kung ililihim lang kayo, tapos ang Valentine date nyo, February 1, ang layo pa, bakit kayo papayag? You are entitled to a better treatment. E nahulog na pong loob ko, damputin mo yung loob mo and walk away. Hulog-hulog ng loob. Napakadali naman kasing mahulog ng loob ng mga Pilipina. Matextan lang ng 3 beses na kumain ka na ba? In love na. Kailangan hindi hinuhulog yung loob hanggang hindi ka nag-iimbestiga, hindi mo nalalaman na pwede rin pala siyang buong-buong mahulog sa'yo. Don't be one man's secret or a woman's secret. It's not the way to live your life. Isang beses ka lang mabuhay sa mundo. Get your best crack at life. Be fair to yourself. Proverbs 5:21-23, the Lord sees everything and He watches us closely. Sinners are trapped and caught by their own evil deeds. They get lost and die because of their foolishness and lack of self-control. So sa mga non-couples, anong relevance nito sa inyo? Family members, get out of the way. Huwag kayong maging sagabal para magmahala ng mag-asawa, para sila mag-romance, para sila maging sweetie-sweetie, lovey-dovey. Mga children, huwag kayong matulog sa kwarto ng inyong mga magulang. Kahit doon lang may aircon, magtiyaga kayo sa electric fan. Mga nanay, sino mga nanay? May your hands? Pakiting taas. Ayan. Huwag niyong patutulugin ang mga anak niyo sa inyong kwarto kung nandiyan na inyong asawa. Nakakaintindihan ba tayo? Sagabal ang mga yan. Mamaya 2:00 ng umaga, dahan-dahan lang kayong kumakaluskos. You criminalize your own love.
Alisin nyo sila dyan, hindi sila kasama sa marriage contract. Kaya lang mag-asawa ang pumirma. Marami kasing mga nanay, minsan tamad na rin na maging comfort women. Ang mga protection nila, yung anak, nandiyan anak mo, mga anak mo magigising. But actually, siya lang itong tinatamad. Pagka yung inyong asawang lalaki, hindi na makadapo ng buong inam sa inyong higaan dahil maraming mga asungot na mga anak doon, baka sa iba dumapo, although that's not an excuse. So tulungan nyo siyang laging bumalik at dumapo sa inyo kesa sa iba. Hindi talaga tama na ang mga anak nyo sa inyo natutulog, ano pa mang excuse ang sabihin nyo. Liban na lang may lagnat, inaalagaan nyo, yan yung for a season, sandali. Pero yung nakapaligid sa inyong para mga sisiw at kayo inahin, di ba? Hindi yan tama sa isang babaeng may asawang kasama sa bahay. Ngayon, kung ang asawa nyo nasa abroad, nasa ibang bayan, malayo, o pwede. Pero anak, nandyan ang daddy nyo, chupi-chupi. Dapat ganun. Mga relatives, give them space and time. Bayaang mapag-isa. Set them free. Send them off. Pagka mayroong mga mag-asawang haggard na sa pag-aalaga ng maliliit na bata, ang daming trabaho, yung mga magulang, biyenan, mga hipag, mga bayaw, pwedeng sabihin, oh, kami muna mag-aalaga ng mga bata. Sige, mamasyal muna kayo, mag-honeymoon muna kayo mga 3 araw kung saan. Kasi dapat muling binabalikan, nire-review, sinasariwa yung passion. It is dangerous when people don't feel passionate anymore because they're too tired. So help the couple find pleasure and satisfaction in each other. And especially in-laws, do not separate a couple. Marami mga dumadaing sa akin, ang pakiramdam daw nila, yung biyena nila, pinaglalayo silang mag-asawa. Lalo't kung yung asawa kumikita abroad, gusto daw nung biyenan, siya na lang ang tumanggap ng mga remittance. Sinisiraan yung manugang at laging pinag-aaway yung mag-asawa. Bagamat ang counsel ko, mag-ingat-ingat ka rin na manugang. Baka naman meron talagang nakikita sa iyo yung biyenan mo na hindi maganda. So pareho kayong mag-check, no? Yung biyanan, checkin ang sarili. Yung manugang, checkin din ang sarili. Dahil baka pareho kayong may pagkukulang o mga pananagutan na dapat ituwid. But the rule is, do not separate a couple. Pag may awayan, itulak sila pabalik sa isa't isa. Hindi yung kukonsentihin mo, dito ka na lang sa amin, huwag ka nang bumalik sa kanila. That is not a godly counsel. Unless yung asawa niya, kriminal, yung talagang binubuhusan siya ng kumukulong tubig, pinaplansya siya, number 3 pa naman yung setting ng plansya, sinasaksak siya, tinutulak siya sa hagdan, then that's a different story when the life or well-being of the person is in danger. Pero dapat, kung wala yung mga ganong dangerous elements, lagi ang counsel natin, magbalikan kayo, go back to each other. So sa mga may asawa, be faithful to your spouse and help your spouse be faithful to you. Inspire your spouse and be faithful yourself. Be attractive. Continue to be interesting. Sa mga hindi sila yung may asawa, help the couples around you, especially your family, to be faithful. Pray for them. Encourage, assist, support them to be faithful. Hindi yung mga biyanan, pagka nila yung lalaki, at alam nilang yung lalaking anak nila ay gumagawa ng kung ano-ano mga kaliwas-wasan, kinukonsinte. No. Isa lang ang batas ng Diyos sa babae at sa lalaki. Parehong kinamumuhian ng Diyos ang pagtataksil. So do not tolerate infidelity. Kapatid ka ni kuya na nagkakaroon ng unfaithfulness, do what you can to minister to your kuya at hindi ka magbulag-bulagan o hindi ka maging tulay pa or accessory to the crime. Psalm 1:1, God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners or join in sneering God. So dapat hindi tayo ang pagmula ng evil advice. Hindi tayo dapat ang maging konsentidor. Lahat tayo may pananagutan para ang pagiging mag-asawa ng isang couple manatiling banal, matibay, at kalugod-lugod. Hindi man kayo yung asawa, may pananagutan tayo dahil tayo may pananagutan sa isa't isa. Suriin niyo po kami aming Diyos. Sa mga mag-asawa, patuloy niyong paalingaw-ngawin ang mga salita niyo, Panginoon, na di nagbabago. Patuloy niyong sariwain sa amin ang pagkamuhi ninyo sa pangangalo niyo at pakikiapid. Turuan niyo kaming kamuhian ang kinamumuhian niyo. Sundin ang iniuutos niyo at malugod kami sa iyong kabutihan at kaayusan.
sa mga hindi naman sangkot sa mag-asawang maaaring magkaroon ng problema, turuan nyo kami maging blessing sa kanila. Hindi curse, hindi mga konsentidor, kundi nagtutuwid at nagbibigay ng puwang sa mag-asawa para lalong gumanda ang kanilang samahan. Doon sa mga tao, Panginoon, that fall in the cracks, those that fell into very, very horrible marriages, those that have fallen for married people or married who have fallen for other people, lalo kayong magparamdam sa amin, Panginoon. Lalo niyong ipadama ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-unawa, pagpapatawad kung kailangan. Subalit turuan niyo kaming ituwid ang aming mga buhay. Sa mga sobrang naging komportable na sa pamumuhay sa kasalanan, muli mo kaming pukawin. Gisingin mo ang aming kabanalan na maaaring nakatulog na dahil pinatulog namin at ayaw namin pakinggan. Ibalik mo ang init ng aming pag-ibig sa iyo, Diyos. Turuan mo kaming ituwid ang aming mga buhay. Maging instrumento kami sa katuwiran ng buhay ng iba. At sa mga mag-asawa, Panginoon, na hindi ito pinoproblema, that those have been specially blessed with very faithful spouses. Sa mga mag-asawa, Panginoon, na patuloy na interesado, nagmamahal at maalab ang pag-ibig sa isa't isa, salamat po. Turuan mo